ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lalapitan ni Zoe si Harry. Magaan ang pakiramdam ni Zoe sa kanya. Sobrang nagdadalamhati si Harry dahil nag-iisang pamilya na lang niya si Carlos. Sasabihin ni Zoe na pwede siya maging ate ni Harry. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Bago magsimula ang programa, nagpa-picture taking muna sina Annalyn at ang mga kaibigan niya. Inaaya nila si Lindon pero seryoso si Lindon sa pag-iisip dahil nababagabag siya. Gusto niyang sabihin ang totoo kina Lynette. Nakatutok na ang sniper pero naisip niyang mamaya na lang para magkatabi sila Mayor at Lindon dahil makakatakas ang Mayor kapag inuna niya si Lindon. Tinawag na nga ang mga bayani na bibigyan ng award. Isa-isa sila nagsipanhik sa stage. Samantala tinawagan ni Robert si Lynette para tanungin kung nagsisimula na ba ang event. Pero sinungitan siya ni Lynette. Hindi naman siya invited. Para kay Robert, andyan ang anak niya at gusto niyang makita ang anak. Huwag sana ipagdamot ni Lynette si Annalyn. Hindi sila okay na dalawa pero sana wag maapektuhan ng relasyon nila ni Annalyn. Tatay pa rin siya ni Annalyn at alam niya na matutuwa si Annalyn kapag makita siya. Pumayag naman si Lynette dahil aalis naman sila ni Carlos para sana may makasama naman si Annalyn. Nagtataka naman si Robert na iiwanan ba nila si Annalyn. Nasabi ni Lynette na wala nang pakialam si RJ dito. Nung pagkababa ng telepono ay pinigilan siya ni Moira na magpunta sa event. Ayon kay Robert, si Annalyn ang pupuntahan niya at hindi si Lynette. Ang daming dahilan ni Moira na kesyo magpapang-abot sila ni Carlos dahil kay Lynette. Hindi siya robot para kontrolin ni Moira, ang sabi ni Robert. Nagagalit na si Robert sa kakulitan ni Moira. Kinakain siya ng selos niya kay Lynette. Pero hindi ito dahilan para makaapekto kay Robert. Nakikiusap na si Moira na bumalik na lang sa bahay. Parang takot na takot siya. Sabi ni Robert, ano bang kinatatakot ni Moira at pinipigilan siya. Nagdahilan si Moira na baka mapahamak siya dahil kay Carlos. Pero mapagmatigas si Robert at tumawag siya ng sasakyan. Sa kabilang banda binigyan ng award sina Annalyn at Lindon. Katabi na rin ni Lindon si Mayor. Maya-maya ay dumating si Carlos na galing sa pagtakbo. Palinga-linga siya na parang may hinahanap hanggang sa nakita niya ang sniper. Pinadapa niya ang lahat at tumakbo siya kay Lindon para yakapin. Sinangga niya ang balang para kay Lindon. Nagkakagulo na ang lahat. Samantala, nagpilit pa rin si Robert na makarating sa venue. Nakasakay siya sa pampasaherong sasakyan at mas lalo niyang ginusto na magpunta dahil nabalitaan niya na may taong namaril sa venue. Ayaw na sanang tumuloy ng driver dahil baka hindi pa tapos ang kaguluhan. Pero kailangan makita ni Robert na ligtas ang anak at nakiusap siya. Samantala, ililigtas sana ni Lindon at Annalyn si Carlos pero pinaalis na sila ni Carlos para makatakas at maligtas nila ang sarili sa kapahamakan. Tumakbo naman si Lindon para makatawag ng ambulansya. Habang kausap niya ang driver ng ambulansya ay nakita siya ng tauhan ni Moira. Akmang babarilin siya pero saktong naubusan siya ng bala. Tumakbo na pabalik si Lindon. Nakahingi na rin siya ng tulong. Samantala nagtatakbuhan ang lahat at nakasalubong ni Lynette si Annalyn. Ibinalita ni Annalyn na iniwan nila si Carlos sa loob at siya ang nabaril. Samantala unti-unti na ngang nawawala ng malay si Carlos. Habang humihingi siya ng tawad kay Lynette. Ilang sandali pa ay natagpuan ni Lynette si Carlos na nakahandusay. Iyak siya ng iyak. Humingi siya ng tulong kay Annalyn para kay Carlos. Nakabalik na rin si Lindon at ang saklolo. Samantala dumating na rin si Zoe. Akala niya napigilan ng pamamaril. Nagpipilit siyang makapasok pero hindi po pwede. Nakita siya ni na Dr. Enriquez. Kinamusta ni Zoe kung buhay pa ba si Lindon pero nagulat siya nung malaman niyang si Carlos pala ang nabaril. Maya-maya ay inilabas na rin si Carlos para isugod sa ospital. Nabigla siya ng husto at iyak siya ng iyak. Dumating na rin si Robert at nakita niyang isinakay si Carlos sa ambulansya papunta sa Eastridge. Sa pag-uusap naman ni Chang Susan at Giselle, gusto ni Chang Susan sana natanggapin na lang ang proposal ni Carlos dahil hindi mo masabi kung ano ang mangyayari sa isang iglap. Para naman kay Giselle, hindi basta-basta binibigay ang salitang oo sa kung sino lang at dapat kilala niya ang pagbibigyan nito. May trust issues si Giselle. Dapat lang na sila ay sigurista at hindi magpapaloko. Maya-maya ay humahangos na binalitan ni Dr. Denise at Michael ang kaguluhan sa event. Nabaril si Dr. Carlos. Nabigla ang dalawa.
Samantala sa Apex, nag-alala rin ng mga tropang Apex. Ayos lang naman sina Karen at Ivan at si Doktora Menor. Nabalitaan rin nila na si Mayor ang target pero nadamay lang si Dr. Benitez. Sinagip silang lahat ni Doc Benitez ang sabi ni Doktora Menor. Samantala nasa ospital na rin si Carlos at diniretso na siya sa OR. Niyakap ni Giselle si Lineth. Maya-maya ay dumating na rin si Harry. Natataranta si Harry. Niyakap siya ni Lineth pero inalis niya ito. Emosyonal ang lahat dahil sa nangyari kay Carlos. Samantala tumawag kay Moira ang kasabot niyang pulis. Palpak sila pero gagawin ulit nila sa susunod basta bigyan lang sila ng go signal. Hindi na pinatuloy ni Moira at siya na lang ang bahalang tumawag sa kanila. Pero inabutan siya ni Zoe. Nagtalo na naman sila at naitulak ni Zoe si Moira sa kama. Masamang tao si Moira. Sa pagtayo ni Moira ay sinabihan niya si Zoe na walang respeto sa kanya. Pero paano siya irerespeto ni Zoe kung tao naman siya? Para kay Moira gusto niya lang naman nasagipin si Zoe. Nagsabi na si Zoe na wag na niya itong gawin. Sa kagagawan niyang ito, si Doc Carlos ang nabaril. Noon sinubukan niya rin na mawala ang daddy niya. Ngayon, ang totoong tatay naman niya ang nabaril. Hindi niya mapapatawad ang mami niya kapag mawala si Carlos. Sabi ni Moira kung nadamay si Carlos, baka tatanga-tanga lang siya. Nagalit pa si Zoe. Palagi na lang si Moira ang mabait at magaling at inosente. Pero lahat ng ito, ang mami niya ang may kasalanan. Sana hindi na lang si Moira ang naging nanay niya. Sana pwede na lang siyang pumili ng nanay dahil kahit kailan, hindi niya pipiliin si Moira. Nasaktan si Moira sa mga sinabi ng anak niya at nasampal niya si Zoe. Pero hindi naman nasasaktan na si Zoe sa sampal niya. Iniwan ni Zoe si Moira na umiiyak. Sa teaser, makokonsensya si Lindon dahil sa pagsagip sa buhay niya ni Carlos sa kabila ng pagiging paninira niya sa buhay nila. Hindi naman ito maintindihan ni Annalyn. Sobrang nalulungkot si Harry. Lalapitan siya ni Zoe. Wala na siyang ibang pamilya kung mawawala pa ang tatay niya. Pero andyan si Zoe at pwede siyang maging ate ni Harry. Maririnig naman ito ni Moira. Samantala maghahanap na si Josa kay Annalyn. Sa pagtatanong niya sa ospital ay matatagpuan siya ni Annalyn. Samantala magdududa naman si Lineth at sasabihin niya ito kay Giselle. Paano kung hindi naman talaga nadamay si Carlos at sinadya tong gawin sa kanya? Magtataka rin naman si Giselle. Mahuhuli naman ni Lineth na may kausap si Moira sa telepono at maririnig niya ang pinag-uusapan nila. Maririnig niya na pati si Carlos nadamay sa kaguluhan. Ito na ba ang oras na mayayakap ni Moira ang rehas? Ipapakulong na kaya ni Lineth si Moira? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!